Okay, hello guys. So magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial naman. O yun, so kung nakikita nyo, meron ulit tayong wiring diagram dito. Kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, so wiring diagram ito ng ating busina. And may nag-request kasi dito sa atin guys, no? Nag-comment sa ating kaibigan. Busina naman daw. So napakadali lang naman ang busina. So ito yung pinaka-basic na wiring diagram na kayang-kaya nyo. Kahit na kayo lang at hindi nyo na kailangan pumunta sa shop para magpagawa. So kayo lang kaya nyo nang i-install or mag-install ng busina or mag-troubleshoot ng busina nang napakadali. At ituturo ko sa inyo, meron kasi tayong dalawang paraan or mga paraan kung paano mag-install or mag-troubleshoot ng busina, no? So ayan, so umpisa na natin yung ating video tutorial. Okay, so kung makikita nyo guys, kompleto na yung ating components, no? Meron tayong battery, meron tayong switch, at syempre meron tayong busina. And umpisa natin dito sa ating battery. Sa battery natin guys, no, para makapagbusina tayo, syempre kailangan natin ng battery. And kailangan yung battery natin dapat good siya or healthy siya. Yan, again, sa battery natin meron tayong dalawang terminal dyan, isang positive at negative. And dito naman tayo sa busina. Sa busina natin guys, kung nakikita nyo, mayroon siyang dalawang terminal dyan, no? Ayun, so dalawang terminal. Ayan, yung terminal red at yung terminal green. And nilagyan ko na pala ng color coding yung ating wires. So sa positive red, and sa negative is kulay green, para hindi tayo malito. Okay, para mag-trigger yung ating busina, kailangan niya lang mapasukan ng positive at negative. So para mapatunog natin siya, kailangan niya mapasukan ng positive at negative. Kaya meron siyang dalawang terminal. Ngayon dito sa terminal na to guys, baliktaran to, no? Yan, baliktaran yan, dalawa na yan. So pwedeng itong red papunta dun sa green terminal. And itong green terminal malipat naman sa kabila, tutunog pa rin siya. Kumbaga reverse polarity siya. Kahit saan pumasok yung supply natin, no? Kahit saan siya pumasok, sa kabila or sa kabila, tutunog pa rin siya, baliktaran siya. Hindi siya katulad ng ibang loads natin or yung for example headlight, no? May specific position which is hindi iilaw kapag hindi tama yung pagkakalagay. So sa busina natin, kahit na magkabaliktad yan, dalawang terminal na yan, tutunog pa rin yan. Okay, so from positive, kukuha tayo ng source sa positive. Ayan, nakikita nyo naman may wire tayo dyan. Ayan, papunta naman yan sa ating switch, no? So para makontrol natin yung pagpasok ng flow ng current, no, from positive, kailangan natin ng switch. So sa switch, napaka basic lang ng switch natin. To cut and to continue the supply lang yung main function ng ating switch, no? Ayun, so nakikita nyo naman meron tayong horn switch dyan. And ayun, so kapag hindi nakapindot yan, ibig sabihin hindi tayo nakabusina. So kapag pinindot, dun pa lang siya tutunog. So napaka basic lang yan guys. Ayan, makikita nyo, kapag pinindot mo, yung supply lilipat sa kabila, papasok siya ngayon dito sa kabilang terminal. Then yung isa naman, hindi naman mahirap yan, ground lang naman yan. O pwede itong itap sa chassis or dito mismo sa negative terminal ng battery. So ganyan lang yung wiring diagram ng ating busina guys, ano, or horn wiring diagram. Nagiging mahirap lang siya lalong-lalo na kapag yung harness ng inyong motor is kompleto or buo. So naging mahirap lang siya kasi nakakalito, sama-sama na yung wire dyan. And hindi mo na alam kung alin ba yung susundan mong wire. And nagpaprint ako ng separate dito. Dito nga pala guys, wala pa tong fuse, no? Wala pang fuse to, wala pang susian to. And ayun, so basic wiring diagram lang ng busina. So dito lalagyan natin siya ng fuse, susian, and ano pa ba? So i-connect natin siya para masundan yung video natin. So naging mahirap lang kasi to guys kapag dumaan na sa susian. And para sa mga gustong mag-install ng busina na may susian, ayan. So tatawid kasi siya sa accessory wire, ano?
or sa ignition switch. Okay, so kung nakikita nyo, meron tayong positive at negative. So katulad lang ito nung kanina. Before tayo mag-tap ng wire dyan, so meron muna tayong ayan, fuse dito. So lagyan muna natin siya ng fuse. Yan, drawing tayo ng symbol ng fuse. For example, walang busina yung inyong motor and gusto nyo lagyan, so lagyan natin ng fuse para safety. So yung wire na yan, yung kabilang wire ng fuse, itap natin yan sa positive terminal ng battery. Tapos yung kabila naman, lagyan na rin natin ng ignition switch dito. Okay, so drawing tayo ng ignition switch na 4 wires. Yan. Okay, for example, ito yung ating ignition switch. Merong off at on. Yan. Ignition switch. Yan. Okay, so may ignition switch na tayo. And syempre yung ignition switch na yan, may wires din yan. Meron tayong ignition switch na 4 wires at meron tayong ignition switch na 2 wires. So, ang gagamitin natin is yung common, yung 4 wires. Lagyan natin ng 4 na wire. Ayan. So, sa 4 na wire na yan, guys, merong color coding yan, ano? Isang red, isang black na may white, at saka isang green. So, kanina, nakita nyo, yung kulay ng green natin, yung kulay ng ground na wire ng ginamit natin dito is kulay green. So, automatic, yung green dyan is ground. Yan. So, itap natin to sa chassis or sa negative terminal ng battery. Ngayon, yung kadugtong ng wire ng fuse natin, hahanapin natin yung kulay red na wire dyan. Doon natin i-connect yan. For example, dito na lang. Yun. Ayun. Kasi ito yung live source na galing sa battery, guys, eh. Ito yung red wire. Ito naman yung green. Tapos may dalawa pang wire. And dito naman, ayan, isang black at saka isang black na may white. So yung black na may white natin, yan yung wire papuntang CDI or yan yung pumapatay sa motor natin, no? So yung nagda-off ng engine ng motor natin. Kaya kapag in-off mo yung ignition switch, mamamatay yung motor. And meron pa tayong isang wire dito, no? Yung ating accessory wire na tinatawag. Yan. ACC wire. Okay. So, dito sa ACC wire natin, guys, or yung accessory wire na tinatawag, napakaraming sinusupply nito, no? Headlight, busina, flasher, at iba pa. So, dahil busina yung wiring diagram natin, so, busina yung i-connect natin dyan. So, from positive terminal ng battery, tatawid ng fuse, pupunta yan sa red wire ng ignition switch. Kapag in-on mo yung ating ignition switch, magkakaroon ng supply itong ating black wire or yung accessory wire. Yan. So, dahil may supply na siya, magkoconnect tayo ng wire dyan, which is itong isang wire ng ating switch. Yan. I-connect natin siya ngayon dyan para makapag-busina tayo. Ayun. Connected na ngayon yung ating busina or yung switch ng busina natin sa accessory wire. So, ibig sabihin, may current na napapasok sa ating switch. Ngayon, yung kabilang switch naman, or yung kabilang wire, pupunta na yan dito sa ating busina. Sa may terminal ng ating busina. Yan. So, again, may dalawang terminal yung busina natin. Na-explain ko naman kanina. Na reverse polarity yung ating busina. Kahit saan dyan, pwedeng dito, pwedeng dito. Tutunog at tutunog pa rin yan. Basta kailangan niya na lang ng positive supply at saka negative supply. Okay, so meron na tayong positive supply. Yan. So, negative na lang ang kailangan natin.
Napakadali na lang yan guys. So negative, syempre, pwede na nating itap yan sa mismong negative ng ating battery. Or sa body, ground, or sa chassis. Ayun, hindi pa tumama. Kasi guys, dito, ayan. So kapag nakakita kayo ng ganyan symbol, ibig sabihin, ground yan. And, connected din to sa chassis, no? Or sa body ng motor, sa frame ng motor. Kaya kahit na-itap natin sa chassis, tutunog at tutunog yung busina natin. Kasi may supply tayo ng positive at negative. Okay yun. So, baling ganito na lang siguro guys. Ano, napakadali lang naman ang wiring ng busina natin. Nagiging mahirap lang siya kapag dumanan siya sa ating ignition switch at nagkaroon na ng fuse. So, napakadali lang naman mag-install niyan at baling ganito lang siguro at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.